Former Senator Bongbong Marcos calls for the dismissal for his electoral case against Vice President Leni Robredo as extremely biased. This after Presidential Electoral Tribunal released the full copy of the decisions on the electoral protest. Bongbong Marcos protest as laden with generic and repetitious allegations and lack of critical information. And based on its resolution, PET has clarified that it has also dismissed Marcos's third cause of action, which is the annulment of elections in the provinces of Maguindanao, Lanao del Sur, and Basilan for allegedly massive election fraud. The tribunal says after the recount in pilot provinces of Camarines Sur, Iloilo, and Negros Oriental, Robredo garnered 14,436,337 votes and Marcos with 14,157,771 votes, which means a lead of more than 278,000 votes for Robredo. Meanwhile, VP Robredo also got more than 409,000 votes in the three provinces of Mindanao, but former Senator Marcos got only 145,581 votes. Thus, the tribunal adds, though they will proceed to the third cause of action, which appears that Robredo would still maintain a lead of more than 15,000 votes. The PET has clarified they granted opportunities for both parties to defend their arguments, but due to lack of merit, it forced them to dismiss the protest. Meanwhile, Marcos was dismayed and questioned anew the PET ruling over his electoral protest. In his statement, Marcos says that the ponente or justice in charge, Senior Associate Justice Marvic Leonen, was extremely biased on his case due to political color. Yung sinasabi nilang mag-resign na raw si Duterte dahil inutil. Palpak si Duterte. Utang ina ninyo. Doon sa mga nagsasabi na mag-resign na yung mama, sinong ipapalit ninyo? Sinong gusto nyong ipalit? Kay Duterte? Ayun na si Leni Robredo? Yan ba ang gusto natin ipalit? 1 year and 1 month na lang ang Pangulo. Tapos may uugong na naman na resign, Duterte resign. Naku po naman. Alam nyo, doon sa mga kupal, sa mga kupal na tanga, na kung gusto nyong pag-resignin si Duterte, sino ang gusto nyong ipapalit? Kung sinasabi ninyo nagkakawindang-windang ang bansa natin, kung sinasabi ninyong palpak ang pamamalakad ng Duterte administration, sino ang gusto nyong ipalit? Si Leni Robredo? Yan ang nasa batas, di ba? It is mas lalong napalpakan tayo, mas lalong nagkawindang-windang ang ating bansa pag si Leni Robredo. Sino bang nasa likod niyan? Si Trillanes? Si Leni Robredo, yung kampon niya na mga maiitim ang mga budhi. Utang ina naman. Kung nagkataon siguro kung si Marroas ang presidente ngayon, baka itong panahon ng pandemic, baka nagkawindang-windang na tayo Mabuti na lang, ang nanalong Pangulo ng bansa ay hindi isang tanga na kagaya ni Marroas. Mabuti na lang ang nanalo, palamura, mahilig magsabi ng putang ina, nasa katauhan ni Duterte, pero totoo may serbisyo sa publiko. Ganyan kayong mga hudas. Dahil ba hindi na kayo makakuha ng kung anong mahuhutot ninyo? Kaya ganyan na lang ang gusto ninyong mangyari? Mapabagsak? Naku po, Diyos ko miyo. Wala na, hindi nyo na mauuto ang mga tao, promise. Hindi na ito guys, napakataas ng rating ng survey ng administrasyon na to. Halos karamihang Pangulo ng bansa, pagpatapos na ang kanyang termino, ligwak na ang kanyang survey, ligwak na ang kanyang popularity. Bakit ngayon? Na halos tapos na sa kalagitnaan ng term si Duterte. Halos nagbibilang na lang siya ng ilang buwan niya sa Malacanang. Pero ang respeto at pagtitiwala sa kanya ng tao, nandiyan pa rin. Mataas pa rin ang kanyang popularity. Bakit mataas pa rin?
Dahil nakikita ng mga tao na hindi tanga na totoong naglilingkod yung mama. Samantalang itong mga tanga na nag-aral naman. Nag-aral naman yung mga kalaban ni Duterte. Pero pinapanatili ninyong mga estupido kayong mga putang ina ninyo. Araw-araw ba talaga ginagamit niyo yung katangahan nyo? Ginagamit niyo yung pagiging bobo nyo? Dahil libre ang pagiging tanga, ginagamit ninyo araw-araw? Lumutang kayo! Huwag kayong magtago sa computer! Huwag kayong magtago sa cellphone nyo! Ilutang ninyo pagkakilanlan ninyo para magkaalaman kung ilan ba talaga. Bakit ito di ba nagpakalat na kayo ng signature campaign? Di ba? Ilan ba ang mamamayang Pilipino? 110 million tayo. Bakit ang pumirma? 500 lang. Sapat ba yan para pabagsakin ang presidente ng bansa? Sapat ba yan? 500 laban sa 110 million ang populasyon natin? Sapat ba yan para magpabagsak ng Pangulo? Yan ang sinasabi ninyong patay ang demokrasya. Pero nakakapagsalita kayo ng kung ano-ano laban sa administrasyon na to. Ganyan naman kayo di ba? Inutil sa inyong paningin pag hindi nyo mapakinabangan ang presidente, pag hindi nyo nauudyokan, pag hindi ninyo nasusulsulan, pag hindi ninyo hawak sa liig ang Pangulo, inutil ang dating sa inyo. Ganyan kayo kagago. Tanggapin nyo sa sarili ninyo, mga gago. Ayaw na sa inyo ng taong bayan. Kaya nga hindi nga kayo nanalo nung nakaraan eleksyon Di ba 2019? Ilan ang senatorial candidate ng Ocho Derecho? Bakit walang nanalo isa sa inyo? Kung talagang ginugusto pa kayo ng taong bayan, bakit hindi kayo nanalo ninyo? Bakit puro kayo basura binagsakan ninyo? Isa lang ang ibig sabihin yan. Masakit sa katotohanan. Sawa na ang taong bayan sa mga tindehong kagaya ninyo. Lumulutang na naman yung mga salitang ugong-ugong na resign movement. Resign, Duterte, resign. Resign, 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 resign. Sino ba ang nasa likod niyan? Sino ba? Bakit ayaw nilang lumutang? Kesyo may militar, may kapulisan. Diyos ko mio. Sino bang nasa likod niyan? Ako, isa lang ang tingin ko dyan, mga kaibigan, Sa bagay, ang nagsasabi lang naman niya na inutil ang administrasyon, sila yung mga taong ikang ay hindi na nakakatikim ng kasaganahan. Yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, di ba? Yung pambobola sa mamamayang Pilipino, yan ang hindi na nila magawa sa liderato ni Duterte ngayon. Ngayon, gusto nila mag-atem, Baka sakali iniisip ng mga politikong galit kay Duterte, baka mamaya yung mga Pilipino tanga pa rin. Baka mahimok natin. Dagdagan natin ng drama. Kasama natin ang militar, pero wala naman militar na lumulutang. Paano kayo magtatagumpay niyan? Ano ba iniisip ninyo? Ang the best nyong gawin, kung talagang may mga betlog kayo, kung talagang mga may tapang kayo, lumutang ang mukha nyo. Ipalutang ninyo ang mga mukha ninyo at sabihin ninyo, resign, Duterte. Hindi yung gumagamit kayo ng mga ng mga troll, ng mga bayaran, ng mga patay gutom, ng mga vlogger.